Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, from the top. We're gonna be two hearts running wild. Good morning mga toto. Yan na. Nandito po tayo ngayon sa bahay nila Lola Itang. Yan, nasasama tayong akit ng bundok ngayon kila Tito. Si Tito nandito pa, hinintay ako. Medyo late na po ito. Late na ako nagising eh. Nag-alarm ako, hindi ko narinig yung alarm. Kaya mga toto, so hinintay ko lang si Tito. May binili lang siya, yelo, para makakit namin ng bundok. So maglalakad lang kami. Ito ay ano din, tawag dito, kumbaga exercise sa atin. Masyado na tayo tumataba, lumalaki. Para medyo may exercise tayo. Sama tayo, agad ng bundok. Samahan niyo po kayo mga katoto. Alright, so palis namin ngayon. Agad namin ng bundok. Maglalakad muna kami. Ayan si Tito. Ito na yung daan malapad. Napakapayapa dito. At tanging maririnig nyo lang po yung mga huni ng ibon. May dala tayong bag. So may dala tayong inumin at saka lulutuin na pagkain. Medyo hiningal ako. Ganyan talaga pag ano, pag hindi ka sanay sa ginagawa mo, lalo na ito sa bundok pager. Pag hindi ka sanay, talagang mabilis kang hihingalin. May mga nag-uuling din dito. Medyo
Hanggang sige. Pagod ako. Ayan si Tito, nauna na. Inom muna tayong tubig. Nanuyo po yung lalamunan ko. Pagod. Inom tayong tubig. Buti na nagdala akong tubig na may yelo. Medyo malapit na din po. Kaso di na kinain ng tuhod ko. Nalalambot na ako. Dahil matagal ko na hindi ginagawa to, kaya yung katawan natin nabigla. May dala akong dalawang tumbler na may yelo. Pero si Tito may dalang jug na maliit na may yelo din. Kailangan dito kasi kailangan na malamig na tubig dito sa bundok. Ito po kasi ay madalang lang yung mga andito, mga sibol. Sa bandang baba may mga sibol na tubig. Malayo dito, malayo. Pero ditong part walang gaano. Wala pa akong nakikita. Simula nung maliit pa ako na umakakita ako dito, wala pa akong nakitang sibol na tubig dito sa lugar na to. Okay, let's go. Akit na ulit tayo. Let's go. Alright, ganun lang. Pahingaran ng konti, tapos lakad ulit. Ito na yung kubo. Si dito, andyan na. Kita tayo tayo. Diyo. Hanggang kabila. Ito na po yung kubo. Si Lolo na sa kabila daw po. Nagpapahinga lang po kami dito sa kubo. Yan, lilipat po kami sa kabila. Dahil dun po sila nakapesto ngayon. Yan ang ginagawa po nila ngayon ay pagkakarbon, naghahanang uling. So mamaya silipin po natin. Papahinga lang kami konti, tapos lipat na kami dun sa kabilang kubo. Gandang view dito, kaso di lang kita eh. Buti pa dito sa bundok, medyo presko. Dito nang nasa bahay, sobrang init, tumatago sa loob ng katawan yung init talaga. Dito sa bundok dahil mapuno, dyan nasa itaas tayo. So kahit na summer, kahit na ganyan na tag-init, medyo presko pa dito. May mga halaman na pinya dito, kaso walang bunga. Ay, ito meron na sabin. Kung magkakabunga po itong mga to, maliliit lang, lalagyan ng kaunti yan. Native ba din Daragula. May po yung mga bunga nyo, mga pinya, marami din eh. Yan, dito pala wala nang tanim na gulay si Lolo. Wala yung mga talong, namatay na. Sitaw wala na din. So tagilid po ngayon, kaya hindi sila makatanim ng gulay. Pero sa tagulan daw po, magtatanim sila kamatis. Ganyan po yung mahirap sa bundok. Pag
tag-init, hindi makatanim ng gulay kasi wala silang supply na tubig. Hinihintay lang po talaga nila yung ulan para madiligan yung mga tanim nilang gulay. Pag po kasi nagtanim sila ng ganyan summer, mamatay na yung mga gulay dahil wala silang source ng tubig. Mahirap yung tubig dito. Yung mga drum, tingnan natin drum kung may laman. Dahil tag-init ngayon, ito na-stock na tubig ulan. May mga ginagamit ilang pang dilig. Lilipat na po kami sa kabilang kubo. Dadaan kami doon sa sapang tuyot na sapa. Andiyan po tayo galing, diyan tayo umakyat. So dito po tayo ngayon. Ay, sa ibaba po niyan sapa na, sapang tuyot, walang dumataloy na tubig. Pero dati yata tiyang kaya mamberan. Ang nag-landslide. Ay, ano, yung nag-landslide. Yan lang yan, yung nag-landslide. Aning ba yung mag-landslide din talaga doon yan? Ate niya. So, di ko alam kung anong taon po yun. Nakalimutan ko eh. Kung nag-landslide dito. Nasing bagyo na ba mayroon? Undoy? Ito na po yung sapa. Undoy. Noong nagbagyong Undoy, nawala daw po yung tumutulong tubig dito. Pero dati daw po meron. September. Ito po yung sapa. Sayang. Kasi nung nagundoy po, nung nag-landslide dito, yung ibang bato dumaan dito. So maaaring nasira na yung ano, yung source ng tubig. Dito pati mga talong namamatay lang dahil tag-init na. May kubo dito. Sa taas pa tayo. Malaking kubo dito. Lumaki na. Dati maliit lang to eh. Dito may mga atis pa. Kaso walang bunga. Pati mga sili namamatay na. Ay, si Lolo, ayun. Ayun si Lolo. Ako, si Lolo pa. Ito na po yung dito sila nagkakarbon. Pagod. Mahirap, no? Ganyan po talaga buhay, buhay ng mga nagbubundok. Hindi ba muna natin si tatay? Yeah. Punta man tayo sa kubo. May ilang ka dito. Kaya po lang kain tay. Kaya po din Halila. Kaya pong bonjing. Ay, ito pong kabila. Daming bunga ng mga langka. Sarap ito pang gulay. Ayun pa yung iso, naparaming bunga. Maliliit pa lang, sarap yung gulay. Ayun yung kubo.
Doon po tayo, ngayong kubo. So dito may nakasalang ng isang karbon. Pinapasukan na o tinatawag na pugon. Yabing kainin pambayaran. Ayun kay Tito. Pero nangal dumamasok ka yan. So one week na daw po ito pinausukan. Ito yung kubo. Sayang saging sira. Ayun po yung view. Kitang kita yung nasa ibaba. Habang nagpapahinga tayo at bago tayo magluto doon at umikot, papaliwanag ko lang po sa inyo yung mga gamit nilang kahoy dito. So po yung mga gamit nilang kahoy ay yung iba sampalok, tinabasan lang po yung sa itaas. Hindi po nila totaling pinatay yung mga sampalok dito, yung mga halaman. Binabawasan lang po nila at yun po yung gagawin nilang uling. At saka yung mga ibang maliliit na kahoy. Steba ang bayran, hindi ang ngalo na. Kasi tingin mo lang kape ken. Yan na yun po yung gamit nilang kahoy. Baka may mag-comment na sasabihin na abuso yung bundok. So hindi po nila totally pinapatay yung mga kahoy. Binabawasan lang po nila yung sa itaas. Tapos yun, nilinis na din yung paligid. Mausok. Yung kay Tito, mamaya daw bubuksan yun, magbabawas daw siya kahit na 2 sako lang na uling. So mamaya titingnan natin. Ito po pala ay dati naming sinasakaan to nung bata pa ako. Yung sa kabila, doon kami sumasakan yan, sa kabila lang, sa tapat lang. Diyan kami kumukuha ng mga saragwelas. Kasi marami saragwelas sa kabila noon. Pero ngayon natuyo na patay na yung mga saragwelas. Sayang lang. Ito saragwelas to, namatay na. Almete na yun ba meron? Mabipay na? Abuhay pa pala. May talaga sa saragwelas. Malakaila. Bumuna yung bunga niyang lahi. Yung bulong. Ganun pala sa saragwelas. Pag hindi nila panahon, nawawalan ng dahon. Yung akala mo patay na, pero buhay pa pala yan. Tapos mag-i-start daw po silang mamulaklak. Nauna yung bunga sa dahon. Akala ko patay na. Madami pa naman sa saragwelas dito. Naman mamulaklak din. Bunga timari, palto. Talagang magad bilog lang kaya bunga. Nagbubunga. Kabunga dala. Kaya pa silang kang kabila. Kaya pa napasinan. Pwede ang atis na dakalawa rin. Sa kabila po kasi dati, yung isang buon yun, yung sa taas tsaka sa baba ng kubo, dati puro atis po yun. Wala po yung kubo doon noon. Nasa kabila, yung dinaan natin kanina bago tayo bumaba sa sapa. Dati atis lahat yun. Tapos may nagtatanim sila ng mga gulay sa ilalim ng atis sa ibaba. Uy, ay toko. Dito nang gagaling sa palok. Kaya po yung sa palok, ganun po yung ginagawa nila. Binabawasan lang, pero hindi totally pinapatay. Ay, thank you. Thank you. Kape. Black coffee. Ikaw ba meron? Di ka kape? Black coffee. Yan ang masarap sa bundok, yung black coffee. Kahit na mainit, basta nasa bundok, kape.
nag-iiba talaga yung lasa ng mga pagkain pag nasa bundok tsaka sa bukid. Pero pag nasa bahay, hindi ko alam eh. Pag sa bundok po kasi lalong sumasarap yung mga pagkain. Dito noon sa bundok, kahit na ano yung gulay, sitaw, tapos papakulong lang sa bagong isda, masarap na yun. Kapag muna tayo, tapos mamaya kuha tayo ng papaya, i-park lang natin sa dala natin sardinas. Magigisa tayong papaya na may sardinas. Nandiyan natin si Tito Ray. Kaya na baba tayo. Kuha po tayo ng papaya. Pasasawag natin doon sa sardinas na dala natin. Yun po yung ulam natin ngayon. Hanapin natin kung saan banda dito. Sabi ni Tito, dito lang po daw sa ibaba. Tanong natin kay Lolo kung saan banda yung papaya. Oy! Tay? Nandiyan po ba dito ang Tay? Papaya? Kaya? Opo. Kaya naman namin. Kanya pong babae na. Ayan, nagsisibak pa ng kahoy si Lolo. Dito raw po yung papaya. Ito, hindi po Tay. Hindi pa. Ito yung papaya. Ayun, papaya. Kuha tayo. Isa. Mga dalawa lang. Dalawa. Ito. Wow. Ito na yung papaya po natin. Balatan na natin para maluto na. Dagta. Let's go. Ikay po gatang sardinas Tay. Pangulam. Ay sampalok po. Sampalok po yan Tay. Sampalok po yan. Mangga. Ah, mangga. Mangga. Yan, binabawasan lang po yung mga sanga ng mangga. Yan po nakita nyo malaki. Yan po yung malalaking sanga ng halaman. Pero ayun naman po totaling papatay na tayo, hindi ang kain eh. O, binabawasan lang po. Bawasan lang. Hindi po kaya yun tayo. Balik, mamere rin. Mababa pa rin yan. Tanga nagkwento nga lang rin mabakit. Makakain na di po, salang na eh. Wala po. Ay po kami tayo, kasi may pasalang kayo. Unaan niya po yun eh. Kay Tito Ray pala to eh. Yung kay tatay sa ibaba. Magyan pa po tay. Yan. Lutuin muna natin to. Ito sana masarap po. Ang gata. Kaso hindi sa atin. Ito sana masarap. Kaso hindi sa atin. Lalo na yun, no? Daming bunga. Lapitan natin. Daming bunga, sayang. Yun no. Ayun pa oh, dami.
kaso baka pagalitan tayo pag kumuha tayo dun. Uy, mangga oh. May mga bunga yung mangga. Maliliit pa lang. Para may bunga na. Mag-isa lang po ako dito sa kubo. Sila tito nandun na sa ibaba. Tinutulungan na si lolo. So ako ito, inaayos ko lang itong lulutuin natin. Binarata ko na yung papaya, tapos iniiwa ko na. Mamaya natin lulutuin. Maga pa. Tapos yung kanin nakasarang na. Yung kanin. Wala kami nga dito sangkalan eh. Kaya yung sa ibaba na lang ng pinggan, ginagamit ko pong sangkal. Kami sangkalan. Marami pa rin papaya nakuha ko. Doon pala isa lang. Ay. So baka dito muna tayo gagawa ng mga content natin dito sa bundok. Alright. Papaya na may sardinas. Ito na yung kanin po natin. Ayun. Diyan niluto ni tito. Diyan din tayo magluluto mamaya. Punta natin sila doon. Tignan natin sila kung ano po yung ginagawa nila doon. Coming. Naayos na yung mga kahoy. Itong maliliit, ito po yung mga sinisiksik para magpantay. Ayun o. Talagang maayos yung pagkakalagay niyan. Tapos tatakpan ng dito buhangin. Lalagyan muna siya ng mga lalagyan muna siya ng mga ganyan, ang tawag dito, mga pilapil, ng ganyan. Tatakpan siya ng ganyan, tapos buhangin sa itaas. O kaya yung mga saging, yung balat lang ng saging, babalatan lang yung saging. Yun po yung gagamitin pantakip.
Pabalik na po ako ng kubo. Yan wala po tayong may tutulong doon. Hindi natin alam kung paano po nila ginagawa yun. Sila po ay biyasa na, sila lolo, tito, dahil matagal na po nila ginagawa yung ganyan pag wala silang tanim na gulay. Eh tayo magluluto na lang tayo. Okay din yung kubo dun, no? Ayun, no? Ang init. Anong oras? Mag-alas 6 pa lang ang umaga. 9:41. Sobrang init na. Magpapapoy na po tayo para maluto na po natin itong ulam. Uy, lakas yung hangin eh. Yun. Right, buti na lang tuyong-tuyo yung mga kahoy. Madaling paapuyin. Ito na. Ang lakas na yung apoy. Sarang natin yung kawali. Wala tayong mantika. So ito na lang lalagayin natin. Ay, bagong sibuyas. Lagyan na yan. Kahit walang mantika. Tsaka sardinas. Uy. Bukas magdadala na ako ng mantika. Hindi ko po alam kasi, hindi ko alam yung kung ano yung kulang dito. Pero bukas dala tayo. Lagay na dito sa sardinas natin. Malaki. Alright. Sayang, lagyan natin tubig. Tubig. Okay na yan. Hintayin natin kumulo, tapos lagyan natin yung papaya. Ganun lang kabilis. Papalat natin, asin lang. Ilang dilang natin eh. Kumulo na. Lagyan natin asin. Alright. Lagyan na po natin papaya para lumalambot na. Gato lang, tapos okay na. Mamaya kakain na. Yung kanin okay na din. Hintayin na natin lumambot yung papaya. Tapos okay na. Tikman natin na mahusgahan kung tama na nga ba
At saka kung malambot na yung papaya. Okay na to. Okay na. Masarap. Sarap to. Okay na to. Tapos dito sa itaas may ulam. Ito. binigay daw po ni mama. Ano to? Manok. Bigay ni mama. Pritong manok. Kakain na. Yan si Tito Reray. Tinawag na sila lolo para makakain na po. Nagkamanok. Kakain na. Yan sila Tito at si tatay. Kain na. Yung manok. Alas 3 na ng hapon. Yan na si Tito doon. Bubuksan daw po yung ano niya, carbon. Ito naman si Tito Reray. Patuloy pa rin inaayos yung carbon niya. Init. Mainit. You know? Ay! Dito na kanya, lagyan mo dito. Ganyan po sila na. Wow, bubusin yun eh. Ganyan po sila mag-arrange ng carbon. Yung ibang carbon para siyang ano, yung parang pabundok yung style. Pero dito kwadrado. Ito yung sinasabi ko, maglalagay sila ng ganyan, no? Tapos yero yung lagyan mo niyang gilid. Pusap mo saging yero mo. Ang lalagyan ng yero bago tatabunan ng lupa. Si tatay natulog doon sa may kubo, yung nadaanan po natin kanina. Ayan, tingnan natin si Tito doon. Tingnan natin yung niya, yung uling. Buksan na, bubuksan. Teka namin. Yung uling. Ayun na.
Magbabaga pa po yan. Mainit pa yan. Ano may petawan niya ba mayroon? Kirin ba dagay nga rap? So dito nag-start magpapoy hanggang dun sa likod. Ayun na yung uling niya. Kaya pagkatapos po hilahin yung uling galing doon ay nagbabaga pa oh. Ay tatabunan ulit ng buhangin para mamatay yung baga. Maapoy po. Kaya pag wala na siyang baga, ilalagay na sa sako. Minsan nga noon kung bata pa ako, sumasama ako dito. Pag nagana ng uling habang pababa kami, yung sako umuusok eh. May mga baga pa sa loob. Pag kasi may nasamang kahit na maliit na baga lang, kakalat ulit yan sa uling pag nakasako na.
Pupugat ha. Ano ba ito nila ano? Nagkaya mo? Okay. Sobrang kasi ngangin eh. Sobrang kasi ngangin yan. Oo, panema niyan yun. Mas lang talaga yan. Yan, paano pa rin mamahan ko? Yan, tapos na po. Yung mga maliit na kahoy dito, ayan na. Tapos na. So, doon tayo kay Tito. Yung uling. Sa uling naman tayo. Yung kahoy pa yun eh. Dito uling na. Kape muna tayo bago tayo tumulong doon sa pagkuha ng uling. Papainito ang tubig. Tignan niyo po yung takore na gamit namin. Ito, ilang taon na to. Bata pa lang ako. Ito na yung gamit nila sa bundok. Kahit na madumi yan, ganyan, kulay na yung kulay niya. Kasi masarap pa rin yung andyan, tubig. Ba, lakas ng hangin. Ayaw namamatay ng apoy. Mamatay yung apoy natin. Apoy yan. Oh, di ba? Ngaral ka? Uy. Nasa palda si Tamarin. Uy. Kami man. Lagi na sa palo ko. Dami. Sweet Tamarin. Kumuha ng sweet tamarin para ibenta. Magkakapera nga naman. Basta wag lang tatamarin. Ano? Mas lamya. Mas lamya. Mayo, mas lang na natang geto. Mayo ya? Mayo mo natin. Mayo kaya na buhot. Ay malulot. Wala akong agit malulot eh. Dala rin po nga. Ito yung ano pala, busong kapatid pa nila mama kay Lola Nitang. Magkape ka? Takape mo likwame. Ano kape? Takape mo gito. Ano ito? Bawang bayron nito. Kaya kaya ano. Kape o genyetsu. Oh. Umuulan na, umuulan. Ano niya? Tangas mo rin. Ang balog bugat. Magnakan ka. Hindi na pa tayo makakatulong sa ano, pagkuha ng uling, pagsasako ng uling. Dahil 2 sako lang po yung kukunin nila. Binawasan lang. Pag ito na-tsempuhan ka, yung may baga pa, dati madalas kayo mapaso dyan eh. May pali na? May pali ka? Uli. Uli pa. Bisa na po tang kay yung mapapansin pang kain eh, baya. Hindi mo mapapansin may baga pa pag hawak mo. Mainit. Kaya ganyan po isang sako. Bali 2 sako lang.
Ito po yung sinasabi ko na minsan di maiiwasan na biglang magbabaga yung sa basa sako na. Yan. Pangyantan. Buti ho, pasina niya. Ini. Yan na lang. Alay. Bibusik yan eh. Naapos na yan oh. Ay, ito. Ayun. Ang dami sa ila. Ito po, kakalutay. Binapos na rin masibayang. Saan yung bahay niya? Yan talaga naman. Minsan di maiiwasan na may biglang may baga sa loob. Buti na lang dito pa lang naagapan na. Kasi minsan dati binababa na yung uling eh. Habang karga yung uling, nagbabaga, nabubutay sa ako. Ayan, dalawang sako. Bababa na po tayo. Ayan sa paro kung nakuha nyo, nasa 10 kilo. Ito na yung uling. Nadagdagan ng ito, tigkalati. May nya na ako magdadala na ito eh. May nya pala. Patimbang yan eh. Kamu yan eh. Bababa na tayo. So tayo po ay dadaan dito sa diretso, sila tatay doon sa kabila, yung kanina dinaanan natin. Tayo dito sa diretso. Ito po yung daan natin ngayon. Ang ganda oh. Ang ganda ng daan. So sa kabila po may daan po yan. Daan ng Kalabaw. Yan si Tito naman. So ako po kasi first time ko lang gawin yun. Pagod. Hindi pala madali yung mga ganun na ginagawa. Pagtatambayok, tawag po sa amin yun ay tambayok. Habang pa kami, yung mga pa ako nanginginig dahil first time ko lang gawin. Masakit sa balikat. Sila po kasi, sila Tito, sanay na dahil matagal na po nilang ginagawa yan. Ako first time ko lang gawin. Tsaka mabigat yung uling. Kahit nasabihin na ayun, medyo malilit lang yung sako, konti lang yung laman, napakabigat dahil ang gamit po nilang kahoy ay sampalok. Hindi tulad ng ibang kahoy, pag naging uling talaga magaan. Ito po kasi sampalok kaya napakabigat. Si Tito, ayun yung isa, si Tito Byron. Ayan. Ayan si Lolo. Dito siya lalabas niyan. Dito. Hindi ko alam kung nakalabas na o nasa itaas pa. Sa balikat ah. Sanayan lang talaga. Pag sanay ka na, doon medyo may sakit pa rin, pero dito tulad ng naramdaman ko na first time ko magbuot ng ganun, talagang dinamdam ng aking balikat. Bagay malapit na po tayo sa kalsada, kaunting lakad na lang. Ayun, pagligo po natin dyan, kalsada na dyan. Ayan na yung kalsada. Ito na yung packet ng Treehouse. Siya si Tito.
Ang bilis. Bilis ni Tito. Ayun. Malayo na. Ay, mga bata oh. Lalaro. Sige, sige, bye-bye. Ayun eh. Wala na yun eh. Cellphone no. Oh! Hindi mo totoo. Hindi mo totoo. Hindi mo totoo yung cellphone. Okay, pisali. Okay, pisali. May isang palok doon ay bibenta.